Ang topic natin ngayon mga kapatid na may pamagat na prinsipyo at alituntunin ng pag-aasawa ayon dun sa unang Korinto 7:1 hanggang 16. Yan po ang ating coverage natin ngayon, no? So yung prinsipyo at pag-aasawa ayon dun sa mga mababasa natin sa 7:1 hanggang 16. Maring may mabasa pa tayo sa ibang mga bahagi ng Biblia, pero focus lang muna tayo rito sa 7:1 hanggang 16. At ito na po mga kapatid ang ating lesson number 15. Ikalabing-limang aralin na natin ito sa ating pagsuyod ng verse by verse sa unang Korinto. Kung hindi nyo inabutan mga kapatid, yung mga nakaraan lesson, mula chapter 1 verse 1, iniisa-isa natin yan. Nandito lang yan mga kapatid sa Facebook. Hindi pa naman natatanggal yan. At after 60 days pa natatanggal yan, no? At kung matanggal man yan, nandiyan pa rin yung backup niyan sa YouTube. So mga kapatid, ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong ang Biblia at New King James Version, at gagamit na rin tayo ng ibang mga version. Kaya liban na kung babanggitin. So tungkol dito mga kapatid sa ating aralin, sa pag-aasawa to mga kapatid. Ang paksa ng pag-aasawa ay isa sa pinakamahalaga. Maraming mahalaga, pero isa to sa pinakamahalaga at pinakamaselan pa na paksa sa buhay natin. No? Maraming komplikasyon dito kung minsan. At itong pag-aasawa mga kapatid, ang nagpasimula niyan, walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Nang ibigay ng Panginoon Diyos si Eva kay Adan, panahon pa ng Genesis yun. After mismo ng creation. Sa chapter 2 pala ng Genesis, mababasa natin yan. At sa panahon ng mga taga-Korinto, yung panahon na sinulat ni Pablo to, gaya rin ng ating panahon yan. Marami ang nalilito, nagtatanong, at kung minsan ay nagkakamali ng pagtingin tungkol sa pag-aasawa. May ilan na iniisip nila na mas banal daw yung manatiling wala kang asawa. May ilan namang inaabuso ang kalayaan ng kanilang pagsasama. So marami, no? Hindi natin iisa-isahin yun. Pero yan ang dahilan kung bakit sumulat si Pablo. Para malutas ang issue na idinulog sa kanya ng mga taga-Korinto. Sapagkat itong portion ito mga kapatid ay sagot ni Pablo to sa sulat ng mga taga-Korinto patungo kay Pablo. Mamaya makikita po natin yan. Mga kapatid, yung pag-aasawa, biblically, ay hindi lamang isang kontrata. Hindi lamang natatapos siya sa marriage contract. Sapagkat ang pag-aasawa, hindi lang pakikipagkontrata mo sa partner mo, na mapapangasawa mo o asawa mo, kundi sa kontratang yon, nandun ang Diyos. So ang pag-aasawa ay pakikipagtipan din yan sa harap ng Diyos. Ang major witness ng pag-aasawa ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Kasi siya ang may gawa niyan ng pag-aasawa. Kaya mahalaga na malaman natin ang mga prinsipyo na inilalatag ng Biblia para manatili ang pag-aasawa, pagsasama ng mga asawa na banal, matatag at nakalulugod sa Panginoon. So simulan po natin ang ating pag-aaral sa verse 1 and 2. No? Dito muna tayo magsimula. Hanggang 16 lang po tayo. No? Para sa unang bahagi ng ating aralin, sa verse 1 and 2 nga, ay makikita natin dito ang pag-aasawa at pag-iwas sa immoralidad. Dalawang bagay ito, pag-aasawa at pag-iwas sa immoralidad, merong malaking kaugnayan yan sa isa't isa. Ito po sabi rito, sa 7:1, sabi, ngayon tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo, ito yung sinasabi ko kanina, na ito'y tugon ni Apostol Pablo sa sulat ng mga taga-Korinto sa kanya. So lumilitaw dito, may sulat pala. At sa sulat na yon may tanong. At ang sinasagot niya dito sa baging ito, dahil mamaya makikita talaga natin, itong buong chapter 7 ay ang topic niya ay tungkol sa pag-aasawa. At ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Ay, ibig sabihin yan. Hindi lang literal na huwag humipo, no touch, hindi ka makikipagkamay. Hindi lang ko yan. Ang ibig sabihin lang niya, mga kapatid, idiomatic expression kasi yan. Na sa kultura ng mga panahon na yon, tumutukoy yan sa sexual na pakikipag-ugnayan. Kaya dito mga kapatid ay
parang sinasabi lang ni Pablo, mabuti pa sa isang lalaki, wag na mag-asawa. Pero alam nyo mga kapatid, dahil alam din naman ni Pablo na hindi naman lahat makatutugon dyan at mas marami ang hindi makatutugon na ano ba mas marami? Yung may asawa o wala asawa, di ba? Mas marami yung may asawa. Kasi mahirap tugunin yan eh. Wag ka na lang mag-asawa. Kaya sumunod na talata sabi niya, subalit. So ito yung nagbibigay ng pasubali. Doon sa una niya sinabi, subalit dahil sa mga nangyayaring pakikiapid. Ano yung pakikiapid? Sexual immorality. So nakita niyo, no? Dahil laganap ang pakikiapid maski noong unang panahon, lalo na dyan sa Roma. Roma yan, Corinto yan, sakop ng Roman Empire yan. Maski naman dyan sa Corinto, maraming kalaswaan dyan. Maraming pakikiapid dyan. Mga kapatid, parang sinasabi ni Apostol Pablo rito, na sa gitna ng laganap na pakikiapid, immoralidad na sexual, na karaniwan na yan. Nung unang panahon hanggang sa panahon natin ngayon. Nang dahil dyan sa pakikiapid, ano sabi? Ang bawat lalaki magkaroon ng kanyang sariling asawa. At ang bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. So lalaki, babae ang inuutusan dito. Na dahil sa pakikiapid, dahil sa nangyayaring pakikiapid, mag-asawa na lang kayo. So malinaw mga kapatid, no? Ang disenyo ng Diyos. Isang lalaki at isang babae. Disenyo ng Diyos sa pag-aasawa yan. Walang third sex sa Biblia. Lalaki at babae lang ang pwedeng maging mag-asawa. At kahit anong patambling-tambling pang gawin natin dito, na yung iba nagkakasal ng same gender, mali ho yun, kalapastanganan ho yun sa harap ng Diyos. So, lalaki at babae lang ang pwedeng ikasal at ang pwedeng magsama bilang mag-asawa. So, isang lalaki at isang babae ang dapat, at sabi rito, isang asawa lamang. Isang asawa. Paano natin napatunayan na nabanggit yung isa riyan? Hindi nabanggit yung isa, pero nagpapakita na dapat isa lang ang partner mo. Yung isa lang ang asawa mo. Dahil, ang sabi, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Hindi naman sinabing sariling mga asawa o sariling asawa o mga asawa. Singular eh. Ang bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. So isa lang talaga mga kapatid. Kung nung sa Old Testament may nakikita tayong mga polygamy na ibig sabihin plural marriage, pero sa New Testament hindi na. Isa lang dapat. So bukod doon sa kultura ng mga Grego at Romano, kadalasan, makikita natin rito, sa kultura nila, kadalasan yung mga kababaihan ay minamaliit. Pero dito ipinapakita sa atin na salita ng Diyos na ang babae ay may pantay na halaga at karapatan. Pantay lang, di ba? Bawat lalaki magkaroon ng kanyang sariling asawa, bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ang pag-aasawa ay hindi para lamang sa kapakanan ng lalaki, kundi ito ay pagbabahaginan ng responsibilidad at karapatan ng mag-asawa. Kaya ang pag-aasawa ay hindi pabor sa isa lang, kundi pantayan na biyaya para sa lalaki at babae. Bakit natin dinidiin-din yan, nagpapaulit-ulit tayo? Kasi maraming kultura. At minsan, maski sa Pilipinas, para bagang ang pag-aasawa, ang siga lang, yung lalaki, di ba? Hindi ganon, mga kapatid. Pantay lang. Mamaya makikita nyo pa yan. So dito, mga kapatid, ang punto lang natin dito, yung pag-aasawa, pag-iwas yan sa immoralidad. Merong malaking kaugnayan sa isa't isa ang pag-aasawa at sexual na immoralidad. Lumalabas dito, mga kapatid, ang pag-aasawa, nakatutulong yan para hindi tayo mahulog sa sexual na immoralidad. Makikita nyo pa yan further, maya-maya lang. So yun po mga kapatid, may kaugnayan yan. No? Eto pa, makikita nyo. Sa ikalawang bahagi, ang pag-aari ng isa't isa sa pag-aasawa. So tingnan nyo ha, may kaugnayan to sa sexual na relasyon ng mag-asawa. Sabi rito, dapat to pa rin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din naman ng babae. Yan ay sa bagong magandang balita Biblia pinili natin para talaga tugman-tugmayan, lubos nating maunawaan
So dito mapapansin natin mga una, number one, no, salitang dapat. Dapat to pa rin. The husband must fulfill, di ba? His duty. So ibig sabihin, hindi option to, hindi pabor, kundi isang obligasyon, tungkulin natin. Lalaki, babae. Dito pinapakita na ang utos na ito ay hindi lamang para sa lalaki, kundi para rin sa babae ang utos na ito. Nakita nyo, no? Vice versa. Dapat to pa rin ng lalaki ang tungkulin at gayon din naman ng babae. Kung ang lalaki may tungkulin, gayon din ang babae. Pareho sila may obligasyon pananagutan sa isa't isa. Ano ang kanilang obligasyon? Sa isa't isa tinutukoy dito. Ang sabi dito, ang ibigay ang karapatan. No? Ibigay ang karapatan, tuparin ng lalaki ang tungkulin niya. Di ba? Ang tungkulin niya sa kanyang asawa. Kabilang dito yung vice versa yan, ha? Kasama niya yung pagmamahal, pangangalaga, at lalo na yung ugnayang pisikal ang tinutukoy rito. Ugnayang pisikal at sexual na bahagi ng pag-aasawa. So dito tinatapok ni Pablo ang lalaki at babae, kapwa may pananagutan, no? At tuparin ang pangangailangan ng asawa. Hindi lamang sa emosyon at suporta, kundi pati sa katawan. Katawan, ha? Katawan to mga kapatid. Sa madaling salita, hindi pwedeng lalaki at babae umiwas sila, tumanggi sila sa kanilang responsibilidad. So mga kapatid, lalo sa mga hindi pa nag-aasawa, alam nyo ba, iyan isa sa mga mabigat. Mabigat yan kung ayaw mo to pa rin at kung wala kang pag-ibig, mabigat yan. Ano ba yan? Tinutukoy nito. Tingnan nyo. Sa 7:4. Sapagkat ang babae walang karapatan. Isipin nga ninyo, walang karapatan ng babae sa kanyang katawan, kundi ang kanyang asawa. At gayon din ang lalaki, walang karapatan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. So, kita nyo, no, babae at lalaki, bagamat sa kultura ng mga taga-Korinto, yung lalaki lang ang priority. Dito hindi, pantay ng priority ang lalaki at babae, pantay ng karapatan. Yung babae, walang karapatan sa kanyang sariling katawan. Handa ba kayo doon sa mga hindi pa nag-aasawa? At doon sa mga may asawa na, nagagawa ba natin yan? Na ang katawan natin wala tayong karapatan? Hindi lang para sa atin, kundi hindi lang diretso, no? Sapagkat ang babae, walang karapatan sa kanyang katawan, kundi ang asawa. At gayon din ang lalaki, di ba? Ibig sabihin, ako, wala akong karapatan sa sarili kong katawan. Ang may karapatan sa katawan ko ay ang babae. Ano ba gusto palabasin ni Apostol Pablo rito, mga kapatid? Ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang pag-aasawa ay hindi pag-aangkin nga. Pagbibigayan sa sarili. Kaya papasok kayo sa pag-aasawa. Ibig sabihin, ibinibigay nyo ang sarili nyo sa inyong asawa. Nagagawa ba natin yan? Ibinibigay ba natin ang sarili natin sa ating asawa? Ang pag-aasawa ay pagiging isa na lang yan, di ba? Isang laman na lang yan. Kaya ang katawan ng isa ay para sa ikabubuti ng isa't isa. So, ganyan mga kapatid, ang isa sa mga prinsipyo na nakikita natin. Kaya sabi ni Kristo, ang hindi na sila dalawang laman, kundi isang laman na lamang. So, ganun kalalim ang pag-aasawa. Hindi natin titingnan yung pag-aasawa na love lang na emosyon. May tungkulin pala tayo. Tingnan nyo pa mga kapatid sa verse 5. Huwag pagkaitan ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon upang maiuukol ang mga sarili sa pananalangin. Ito'y tumutukoy sa sexual intimacy ito, mga kapatid. Yung sinabi rito na huwag pagkaitan. Ibig sabihin ng sexual intimacy na mag-asawa ay hindi dapat ipagkait bilang parusa o dahil sa pag-aaway. Pero may tanging panahon na maaaring itong gawin. Anong tanging panahon? Maliban. So may exemption. Maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon. So pwede rin palang huwag kayong magtalik. Pagtatalik ko ang pinag-uusapan dito. Sinabi huwag pagkaitan ang isa't isa. Ibig sabihin, kung gusto ng partner mo makipagtalik sa'yo, dapat pagbibigyan mo. Vice versa yan. Maliban na kung pagkasunduan ng ilang panahon. Maliban na lang kung meron kayong agreement. Pero agreement dito upang maiukol ang mga sarili sa pananalangin. So nakita nyo, sexual obligation na mag-asawa sa isa't isa yan. Karapatan ng isa't isa ang tungkol dyan.
No? Kaya tingnan nyo, ang pag-aasawa, ganyan ang pinapayo ni Pablo. At pagkatapos na magkasundo kayo na wag mo nang magtalik, at pagkatapos ay muli kayo magsama. Bakit? Baka kayo tuksuin ni Satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili. May kaugnayan pa rin sa sexual immorality, di ba? Yung payo ni Pablo para makaiwas ka sa sexual immorality. Sexual immorality ang ibig sabihin yan, baka tuksuin kayo ni Satanas, di ba? Dahil sa kakulangan ng pagpipigil. Paano ka matutoksin ng Satanas? Baka mamaya makipid ka Dahil nagpipigil kayo mag-asawa, baka sa iba mo gawin yan. Ganun yun, mga kapatid, di ba? So, pansinin ninyo, mga kapatid. At sabi rito, pagkatapos nun, muling magsama. Bakit? Para hindi ka nga matukso. So, dito nakikita natin ng prinsipyo, ang intimacy, sexual intimacy, ng mag-asawa ay hindi lamang physical. May kaugnayan din sa spiritual. Spiritual protection. Spiritual protection yan. Nagtutulong kayong mag-asawa para walang magkasala sa inyo ng pakikapid. Ano may makuha nyo yan? Pero yan mga kapatid, yung 7.5 na yan tungkol sa huwag pagkaitan ng sarili, maliban pagkasunduan, payo ni Pablo yan. Sabi niya sa munang talata, ngunit ito yung sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Parang payo, ibig sabihin, nililinaw ni Pablo, ang payo niya doon sa verse 5, yung kanina. Verse 5, ito, tungkol sa magkakasundo kayo na wala mo ng pagtatalik. Yan mga kapatid. Payo ni Pablo yan. Ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi utos. Hindi utos daw ng Diyos yan. Pero makikita natin mga kapatid yung practical na wisdom ng payo ni Pablo nito. Si Pablo, apostol ng Panginoon. At ang kanyang payo, merong spiritual wisdom din naman yan, mga kapatid. So, ito mga kapatid, payo niya bilang siya'y merong kaloob na practical na karunungan. Hindi maigpit na kautusan yan. Hindi niya itinatali ang lahat sa isang pamantayan. So, hindi rule ng Diyos yan, no? Kundi binibigay niya ito bilang gabay para sa kabanalan. So, yan. Ang sabi ng ibang mga Bible scholars, ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Ang sabi na iba, yun daw susunod na sasabihin niya. Pwede rin naman. Pero yung nauna niya sinabi, yun din naman. Di ba? Payo yan. Pero wag natin babaliwalain. Yung iba kasi parang, payo lang pala yan kahit hindi ko na sundin yan. Bahala ka kung ayaw mo sundin. Ano susundin mo? Yung payo mo? No? So, basta ako, susundin ko yung payo ni Pablo. So, pero dito, pag-aari ng isa't isa, yung sa pag-aasawa. Hindi ho payo yan. Yun ang prinsipyo na itinatakda ng Biblia. Na sa mag-asawa, pag ikaw ay mag-asawa na, o pumasok sa pag-aasawa, yung sarili mo, hindi na sa iyo yan. Doon na sa asawa mo. Vice versa ho yan. Mapalalaki at babae. Hindi ho payo yun. Biblical truth yun. Yung payo ni Pablo, yung tungkol doon sa magpipigil mo na kayo. Di ba? So, yun po mga kapatid. Malinaw yan Misa kasi, pag sinabing, payo na pala yun, baliwala. Hindi. Nung isulat ni Pablo ito, meron din naman siyang guidance ng Holy Spirit. Huwag natin baliwalain ang payo ni Pablo. So, yung ikatlong bahagi natin mga kapatid, yung kaloob ng pag-aasawa at ang pagiging walang asawa. So, ito, dalawang bagay ito, no? Yung pag-aasawa at yung pagiging walang asawa. Single. Kung tawagin na iba rin, yung single, yung hindi na nakapag-asawa, tumanda ng binata at dalaga, single blessedness yan. Blessedness yan mga kapatid. Hindi, ang tingin ng iba, pag hindi nakapag-asawa, sawimpalad na. Mali yun. Sapagkat merong mga kaloob ng hindi pag-asawa. At alam nyo ba, kaloob yan, gift. Gift. Makikita nyo. Yung pag-aasawa, gift din. Kaloob din ng Diyos yan. Eto mga kapatid, no? Tingnan nyo. Ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ano ibig sabihin niyan? Si Pablo, binata. Sabi na iba, binata siya, matandang binata, o kaya, maaaring nag-asawa siya somewhere in time, nag-asawa siya at namatayan siya ng asawa. Pero walang linaw yun mga kapatid Ang malinaw dito, wala siyang asawa. So, hindi natin alam kung nabiyudo siya o binata talaga siya.
Pero alam nyo, may pag-aaral dyan na malabang mga kapatid, nabiyudo to. Pero hindi na nabanggit yun eh. So kalimutan na natin yun. Nabanggit ko pa eh, no? Kasi si Pablo kasi mga kapatid, ano yan, yung malapit na maging miyembro ng Sanhedrin. Yung Sanhedrin yung mga namumuno sa mga Hudyo. Aktibo siya ron. At para siyang abogado ng kautusan din nung araw. Mataas ang pinag-aralan niya tungkol sa kautusan. At hindi ka naman magiging kandidato sa Sanhedrin kung hindi ka nakapag-asawa. So, nakita nyo, no, yung argumento na basa ko lang yun. Pero anyway, kalimutan na nga natin yun. Mahabang pag-uusap yun eh. Na-share ko na sa inyo. Pero malinaw si Pablo, walang asawa. At sabi niya rito, gusto niya sana maging gaya ko, sabi niya. Ibig sabihin sana, wish lang niya. Sabi niya, for I wish that all men were even as I myself. Gusto niya single na lang, katulad ko, sabi ni Pablo. Pero naunawaan naman niya eh. Ngunit ang bawat tao ay merong kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. Ang isa'y ganito at ang iba'y ganoon. Pansinin niyo yung salitang kaloob sa English. Gift. But each one has his own gift. Alam niyo yung salitang gift? Sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, talagang as in gift, charisma. Na ibig sabihin ng charisma, mga kapatid, ay nangangahulugan yan sa wikang Grego na kaloob mula sa Diyos na ibinibigay dahil sa kanyang biyaya. So, hindi ito nakabase sa kakayanan ng tao, kundi sa kagandang loob ng Diyos pag sinabing karisma, na nagbibigay sa bawat isa ng iba't ibang uri ng kaloob. Kaya mga kapatid, dito nakita natin, parehong kaloob yan. Yung makapag-asawa ka, gift. Regalo sa iyo ng Diyos yan. At yung hindi ka makapag-asawa, regalo rin sa iyo ng Diyos yan. At nais kong bigyan din dito mga kapatid, na huwag ninyong isipin na ang pag-aasawa, yun na ang lahat-lahat sa buhay ninyo. Nawari bagang kapag hindi ka nakapag-asawa, sawimpalad ka. No? Hindi totoo na dahil kaya sa iyo, nang mahitadhanang ako'y isilang sa mundo. Ayoko kantayin, baka tayo, copyright tayo. Alam niyo yun? Hindi naman dahil sa asawa mo, kaya sinilang ka sa mundong ito. Hindi naman yun dahilan, bakit tayo nilikha ng Diyos. Sa bagay, ano lang yun, idiomatic expression ng isang love song. Okay naman din yun. Wag lang natin dibdibin masyado na kaya ka isinilang sa mundong ito dahil lang sa asawa mo. Hindi yun. Hindi yun ang reason. So, ito mga kapatid, yung pagiging magkaroon ng asawa ay parehong kaloob ng Diyos yan. At yung pagiging walang asawa. Parehong bunga yan ng biyaya ng Diyos. Iba-iba lamang ang layunin ng Diyos. So, yan po mga kapatid, no? Ang kaloob ng pag-aasawa at ng pagiging walang asawa. Tuloy pa natin sa verse 8. So, ganun sana ang gusto ni Pablo. Wala na lang sana asawa. Pero alam naman niya may kanya-kanyang kaloob. Sabi pa rito sa verse 8, subalit sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng balo, mabuti sa kanila kung sila'y manatiling gaya ko. So, ito message ni Pablo, no? Para sa mga walang asawa. Either na single yan, maaaring sinama na nga niya yung babaeng balo, namatayan ng asawa. O kaya yung single na hindi pa talaga nakapag-aasawa, mga binata at dalaga. So, doon naka-address to. Ano ang sabi niya? Mabuti sa kanila kung sila'y manatiling gaya ko. Ayun ang payo ni Pablo. Mabuti daw, huwag na kayo mag-asawa. O mga binata at dalaga dyan, tsaka yung mga nabalo, mabuti daw na huwag na kayo mag-asawa. Ito yung mga kapatid ay may tuturing na payo ni Pablo. Hindi ito may higpit na kautusan. Sabi pa rito, ngunit kung sila'y hindi nakakapagpigil, ay dapat silang magsipag-asawa. Sapagkat mas mabuti pang mag-asawa kaysa mag-alab ang pagnanasa. So ito naman mga kapatid, isang biblical na katotohanan, hindi lamang payo to. Simple at diretso ang punto ni Pablo. Kung hindi ka makapagpigil sa pagnanasa, imbis na magkasala ka ng pakikipid o sexual immorality, mas mabuti pang mag-asawa ka. Kaya dito mga kapatid, ang pag-aasawa ay ibinigay ng Diyos upang mailagay sa tamang lugar ang damdaming sexual. Kaya't hindi ito kahinaan, kundi pag-iwas to
sa kasalanan. So katulad din nung kanina, di ba? Doon sa Roman number 1 natin na ang pag-aasawa, inugnay natin sa sexual immorality. Yung pag-aasawa, nakatutulong yan para umiwas ka, makaiwas ka sa pagkakasala. So yun po mga kapatid, ang kaloob ng pag-aasawa at ang pagiging walang asawa. Para yung kaloob ng Diyos yan. So may purpose ang Panginoon kung bakit kapatid ikaw ay tumandang binata, tumandang dalaga, okay lang yan. At sa pag-aasawa natin mga kapatid, ay hindi naman yan ang lahat-lahat sa buhay natin. Ang pag-aasawa natin, kaloob din ng Diyos yan. So, dadako na tayo sa huling bahagi natin. Ang Roman number 4 natin, ang aral ng Panginoon tungkol sa paghihiwalay. Ito, medyo komplikado ng konti ito. Paghihiwalay ito, divorce at separation. Ito mga kapatid. Subalit sa mga may asawa, aking itinatagubilin, hindi ako, kundi ang Panginoon. O, nililinaw niya, mas matigas to. Hindi ako, kundi ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi pansariling payo, kundi ito'y tagubilin ng Panginoon. Galing mismo sa Panginoon. Na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Yan ang tagubilin ng Panginoon. Ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Ang inuutusan dito ay ang mananampalatayang babae. Siyempre, pag hindi ka naman mananampalataya, baliwala sa iyan. So, common sense. Mga mananampalataya yan. Huwag humiwalay sa asawa. So, yan ang utos. Huwag humiwalay. Ang utos na ito ng Panginoon ay hindi lamang sa mga babaeng may asawa, kundi utos din yan sa mga lalaki. Makikita natin yan mamaya sa susunod talata. Pares lang yan, babae, lalaki. Pero bago yun mga kapatid, nabanggit muna ni Pablo yung tungkol sa paano kung maghiwalay kayo. Minsan hindi maiwasan, merong pagkakataon na talagang hindi kayo magkasundo. Eto mga kapatid. Sabi rito na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa, subalit. Ito yung pasubali, no? Subalit, kung siya may humiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa. So malinaw, di ba? Manatiling walang asawa. Ibig sabihin, hindi niya binibigyan ng pahintulot, hindi binibigyan ng pahintulot ng Panginoon. Dahil utos daw ng Panginoon yan Yung paghahanap ng panibagong kapareha. Kung buhay pa yung asawa mo, ganun ang rule Kung buhay pa ang asawa mo, manatili kang walang asawa kahit hiwalay na kayo. O kaya makipagkasundo. Makipagkasundo ka na lang, di ba? So yun po mga kapatid. At yung sa lalaki naman, vice versa yung utos niyan, at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. So yun din ang utos. So ito ang komplikasyon niya mga kapatid. So pag hiniwalayan ka pala ng asawa mo, hindi ka na pwedeng mag-asawang muli. Hanggat nabubuhay pa, siyempre, ang iyong asawa. Tama yun. Pero alam niyo ba mga kapatid, sa usaping paghihiwalay at pag-aasawang muli sang-ayon sa Panginoon Kristo, ay merong isang ground na po pwede mong hiwalayan ang asawa mo at kahit buhay pa siya, pwede ka mag-asawa muli. Alam niyo ba na may ganon? Yan ang problema natin sa Pilipinas, wala tayong divorce. Pwede ka maghiwalay pero hindi ka na pwede mag-asawa muli hanggat nabubuhay pa. Kaya paanal mo yung marriage mo, no? Pag wala kang pera rito sa Pilipinas, ay hindi mo maanal yan. So ano problema mo, di ba? Pera. Kasi nakasaksi tayo mga kapatid ng mga pag may pera, sandali lang. Magkano ba gastos dyan sa annulment of marriage? Yung annulment of marriage, yung papawalang visa yung kasal para makapag-asawa ka muling legal. Balita ko, ang gastos dyan 200,000 mahigit Dahil marami kang babayaran mga expert, opinion, etc. Paano kung wala kang pera? Wala kang 200,000 mahigit. Di may problema ka, di ba? So, hindi natin nahatulan yon, pero pag-aralan natin mabuti ito. Sa usaping paghihiwalay at pag-aasawa muli, kay Pablo kanina, sabi niya, manatiling walang asawa. Kasi hindi involved doon yung sinasabi ni Kristo na exemption. Kay Pablo, hindi involved ang, ito. Sa Mateo 19:9, nung nangangaral pa si Jesus dito sa lupa, ang sabi niya, at sinasabi ko sa inyo,
Sinasabi, ibig sabihin, authority to. With authority. Sinasabi ko sa inyo, hindi siya kumukuha ng opinion. Kundi, hindi rin tradisyon to. Siya mismo nagbibigay ng malinaw na pamantayan tungkol sa pag-aasawa to at diborsyo. Sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae? Bagamat asawang babae tinutukoy rito, sa panoong Kristiyano, mga kapatid, lalaki pwede rin to. Naniniwala tayo na applicable din to sa asawang lalaki. Tingnan nyo mamaya. Ano ba, babae lang ang pwede. No? Pero dito tingnan nyo. Sino mang iwalay ang kanyang asawang babae? Tumutukoy ito sa pag-iwalay. Divorce. Whoever divorces his wife. No? Sa panahon kasi nila, mga kapatid, sa konteksto nito, sa panahon ni Moises, pinayagan niya na magkaroon ng divorce o certificate of divorce. Kasulatan ng paghihiniwalayan. At pwede ka nang mag-asawa muli. Ganon yan eh. Pag divorce, pwede na mag-asawa muli. Basta may divorce paper lang. Panahon ni Moises, pinayagan yun. Bakit pinayagan ni Moises sa konteksto niyan? Dahil matitigas ang ulo ng mga Israelita, pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Napilitan lang si Moises na payagan yun para magkaroon na lang ng kaayusan. O sige, hindi ko kayo maawat, magbigay na lang ng kasulatan para may kaayusan, di ba? O sino mang iwalay ang kanyang asawang babae? Ito exemption, mga kapatid, na hindi nabanggit ni Pablo. Maliban sa pakikiapid ang dahilan. So, hindi ito kasama sa sinasabi ni Pablo. Maliban sa pakikiapid ang dahilan. So, ibig sabihin, ulitin natin, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae except for sexual immorality. So, ito ang exemption. Exemption na ano? At mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalo niya. So, magkakasala ka ng pangangalo niya. Kapag hiniwalayan mo ang iyong asawang babae at hindi ito ang dahilan. Nakita nyo? Maliban sa pakikiapid ang dahilan. Pag hiniwalayan mo ang iyong asawa, dahil hindi naman siya nakiapid, ibang dahilan. Halimbawa, sabi mo, ayoko na sa'yo, pangit-pangit mo. O kaya, ang dahilan mo, hindi na kita mahal. Ano na yun, mga kapatid? Teka, may nangyayari ron. Maliban sa pakikipid ang dahil. Di ba? So, yan lang ang tanging exception. Pag hindi pakikipid, mag-asawa na iba ay nagkakasala ng pangangalo niya. So, nakita nyo, no? At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan o inihiwalay ay nagkakasala ng pangangalo niya. So, kapag ang isang lalaki nagpakasal sa babae, vice versa yan. Pag ang pinakasalan mo, hiniwalayan ng kanyang former spouse, husband or wife, abay, magkakasala ka rin ng pakikipid. So, hindi ka malaya. Pag ikaw ay nagkasala ng pakikipid at naghiwalay kayong mag-asawa, yung asawa mo, pwedeng mag-asawa ng iba. Pero ikaw, hindi ka na mag-aasawa ng iba. Bawal na. Susunod ka sa utos ng Diyos. Actually, yung mga gumagawa ng pakikipid, hindi nga sumusunod sa utos ng Diyos. Sa mga kapatid, ang kasal ay sagrado at itinatag ng Diyos upang maging panghabang buhay. Panghabang buhay ang intention niyan. Hindi niya kalooban na maghiwalay ang mag-asawa, maliban lamang kung may kasong pakikipid. Pag talagang nagkaroon ng kasong pakikipid, pinapahintulot ng Diyos na may option ka ngayon na hiwalayan yan. Pero option yun. Pwede naman sundin mo, pwedeng hindi. Pwede namang patawarin mo na lang, tanggapin mo na lang. Bigyan ng pagkakataon, pero hindi lahat makatatanggap ng ganon kapag pinagtaksilan ng kanilang asawa. So yung pinagtaksilan, may option siya. Ihiwalay ako ba ito o hindi? Pwede ka mag-decide na hiwalayan mo yan at magkasawa ka muli. Pwede ka rin naman mag-decide na hindi, okay rin. Huwag mo na lang ulitin yan. Pwede rin ganun. Patawarin mo, kalimutan na lang ang lahat. Mas dakila marahil yun. Pero dito kasi parang binibigyan ng justice yung napagtaksilan.
So yun mga kapatid, no, nakita nyo, no, yung pag-aasawa, medyo, maselan nga talaga. Ang problema nito mga kapatid, sa bayan natin, mahirap nga mag-annulment of marriage. Hindi ka makakasal muli, yan ang problema. Wala tayong paghatol dyan. Kaya may mga charges na internally, kinakasal na lang nila. Kung talagang napatunayan na nagkasala ng pakikipid, may mga ganong kaso na kapatid na napagtak sila ng asawa, kung susundin natin to, pwede na niyang hiwalayan yon at mag-asawa siya muli, di ba? Ganun nga lumalabas yun. Paano naman, hindi ka naman makakasal ng legal ng gobyerno dahil hindi ka pa nag-a-apply ng annulment of marriage. Kaya nga mga kapatid, controversial yan. Pinag-uusapan ng divorce law. Kasi sa divorce law, mas magaang yan sa annulment of marriage. Kasi sa divorce, pag iwalayin kayo, pahintulutan na kayo mag-asawa. Pero dito sa biblical, mga kapatid, ay ang tanging ground ng ididiborso mo ang asawa mo ay kapag siya'y nagtaksil sa'yo. Ngayon, kung dahil napapangitan ka lang sa asawa mo, o kaya sasabihin mong hindi mo na siya mahal, hindi ground yun, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yun. Unang-una, hindi dapat umabot sa ganun yun. So nakita niyo na mga kapatid, no? Yan ang sinasabi kong pagiging maselan ng pag-aasawa. No? Tuloy natin sinasabi ni Apostol Pablo, subalit sa iba, ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Ito, payo na ni Pablo to. Ako ang nagsasabi, hindi Panginoon. So si Pablo yung nagsasalita rito, hindi direktang utos mula kay Kristo. Ibig sabihin, ito isang pastoral na payo ni Pablo. Batay sa kanyang pagkaunawa, karanasan at karunungan bilang apostol. Alam niyo, huwag niyong babaliwala ay pagpayo ni Pablo. Pablo yan Apostol Pablo yan Nagpapayo. Ito siya sabi ni Apostol Pablo, na kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi mananampalataya, o kapag asawa mo hindi raw mananampalataya, yung kapatid na lalaki, so yung misis niya, unbeliever, hindi Christian, at pumayag siyang mamuhay na kasama niya, ibig sabihin, gusto ng hindi Christian na mamuhay na kasama nung believer, ay huwag niya siyang hiwalayan. So itong payo ni Pablo, huwag mong ihiwalayan yan dahil gusto naman makisama sa iyo Kahit hindi mananampalataya yan, gusto niya makisama sa iyo Huwag mong hihiwalayan yan. Di ba? Magandang payo yan mga kapatid. Sa 13, at kung ang babae may asawa na hindi mananampalataya, so vice versa, at pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama niya, ay huwag niyang hiwalayan ng kanyang asawa. So same. Sa lalaking mananampalataya at sa babaeng mananampalataya, kung ang asawa nila ay hindi mananampalataya at nais ng hindi mananampalataya man na magsama sila, dapat ang mananampalataya ay payagan makisama. I hope hindi kayo nalilito doon sa salitang mananampalataya, no? Paulit-ulit nating binibigkas. Sumunod, sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Tingnan nyo, ito pala dahilan ni Pablo Bakit niya sinabi, huwag mong hiwalayan? Gusto naman makisama sa iyo, huwag mong hiwalayan. Kahit unbeliever yan. Dahil ang lalaking hindi mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang asawa ay nagiging banal. Nagiging banal. Yung isang lalaki, no? Parang pinabanal dahil sa kanyang kaugnayan sa kanyang asawang mananampalataya. Hindi naman ibig sabihin niyan, ligtas na siya. Hindi nga siya mananampalataya Pero dahil siya ay kasama ng hindi mananampalataya, nakikita natin dito, yung punto natin doon sa taso, ang banal na impluwensya ng mananampalataya sa pamilya. Somehow, mga kapatid, magkakaroon ng impluwensya yung mananampalataya sa kanyang asawang hindi mananampalataya. Kaya huwag niyang hiwalayan yan. Total, gusto niya makisama Malay mo, someday, ma-impluwensyahan mo yan. Pagpapalain din yan, makakamit din ng kaligtasan. Kung ihiwalayan mo yan dahil sa reason mo lang na hindi siya mananampalataya, mali yun. Paano yan? Hindi mo na siya maaakay pag iniwalayan mo siya. Kaya dito nakikita natin mga kapatid, hindi naman ibig sabihin ligtas na agad yan, automatic. Kundi ang kanyang relasyon sa isang mananampalataya, yan ang nagdadala ng spiritual na impluwensya at pagpapala sa kanilang sambahayan. Ganon din yung babae.
Sabi rito, at ang babaeng hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. So parehas lang din, di ba, doon sa lalaki. Ito yung nagpapakita ng prinsipyo ng espiritual na pagkakaugnay sa loob ng pag-aasawa. Hindi agad-agad na naliligtas, pero nagbibigay ito ng pagkakataon para sa impluwensya ng isang Kristiyano. Para pagkakataon mo na yun. Yung asawa mo na hindi mananampalataya, gusto makisama sa iyo, payagan mo na sapagkat may malaking porsyento na maakay mo siya. Pati siya ay maligtas. Tapos ang sabi pa rito mga kapatid sa huling pararala, kundi ang inyong mga anak ay magiging marami. Parang pinapakita rito mga kapatid kung walang spiritual na impluwensya mula sa isang mananampalataya sa pamilya, yung mga anak ay ituturing na marami at hindi bahagi ng spiritual na pagpapala. Sabi, no? Sa konteksto ng mga Hudyo, ng kultura nila noong araw at ng mga Kristiyano, pag sinabi mga marami, nangangahulugan na hindi karapat-dapat sa pakikibahagi sa mga bagay na banal o sambahayan ng pananampalataya. Parang out of place ka sa kabanalan. Ayun ang sabi dyan, no, mga kapatid. Ngunit ngayon, sila'y mga banal. No? Mga banal sila dahil yung mga magulang, may mga magulang kasi silang mananampalataya. Yung mga anak ay itinuturing na rin banal. Pero hindi naman ibig sabihin to kaligtasan agad, hindi otomatikong kaligtasan. Nandun yung pagkakataon palagi na maakay mo sila sa kaligtasan. Kaya maganda, magsama. Wag maghiwalay dahil sabi mo, unbeliever rin wala ako. So, hindi manggagaling mga kapatid sa mananampalataya yung paghihiwalay. Tingnan yun sa susunod. No? Sa 1 Corintios 7:15, paano kung gustong humiwalay ng hindi mananampalataya? Ito, kanina, tungkol sa mga asawang hindi mananampalataya na gustong makisama. Ito naman ngayon, yung hindi mananampalataya, gusto nang lumayas. Gusto humiwalay. Ano ngayon, no? Ano ngayon ang gagawin? Ito sabi ni Pablo. Subalit kung humiwalay ang hindi mananampalataya, ay hayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae hindi nagagapos sa mga ganitong kalagayan sapagkat tayo tinawag ng Diyos sa kapayapaan. Simple-simple lang mga kapatid. Kung ang hindi mananampalataya ang asawa, gusto niya umalis at umalis na nga, huwag mo nang pigilan yan. Pabayaan mo nang umalis. Dahil hindi daw tayo nagagapos, magkakaroon lang ng kaguluhan palagi. Pigil ka ng pigil, di ba? Pabayaan mo nang umalis yan. So yun po mga kapatid. At sa uling talata natin, asawang babae, paano mo malalaman kung maililigtas mo ang iyong asawa? Asawang lalaki, paano mo malalaman kung maililigtas mo ang iyong asawa? So ito po mga kapatid ay kung tawagin nga natin ay rhetorical question. Ibig sabihin, nandiyan na rin ang sagot. Doon sa katanungan, paano mo malalaman kung maililigtas mo ang iyong asawa? Ibig sabihin, hindi mo malalaman kung maililigtas mo. Ibig sabihin, pinakikita lamang dito na hindi natin hawak ang kaligtasan ng ating asawa. Subalit, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay maaari natin silang mahikayat, maakay sa kabanalan. Pero sa huli, ang Diyos pa rin ang makapagliligtas. Kaya ang panawagan, di ba? Maging tapat, manatili kung maaari. Ngunit kung umalis, ang hindi mananampalataya, pagkatiwala ito sa Panginoon Diyos. So yan ang nilalaman mga kapatid nung ating napag-aralan. At bilang panghuli, bago tayo tuluyang magwakas, ay nais kong ilad lang sa inyo ang pinaka paglalagom lang to para hindi natin makalimutan yung mga mahalagang prinsipyo ng pag-aasawa na nakita natin, na nadaanan natin. Number 1, ang katawan ng mag-asawa ay para sa isa't isa. Di ba? Yung ibigay ang karapatan. Number 2, ang pag-aasawa ay proteksyon laban sa tukso. Ilang beses nabanggit yan na dahil sa pakikipid, mag-asawa ka na lang. At ang pag-aasawa at pananatiling walang asawa ay parehong kaloob ng Diyos yan. So, gift of God yan pareho. Kaya okay lang na tumanda kang binata, tumanda kang dalaga. Kung yan ang kaloob, regalo ng Diyos yan. Gift At yung pag-aasawa, gift din ng Panginoon yan.
At ika-4, mga kapatid, ang pag-aasawa ay tipan na hindi dapat sirain. So, panghabang buhay yan eh. Makasisira lang niya pag may nakiapid. Pero kung talagang may mga problema, eh yun, nahandaan na natin. Hindi maghiwalay kung maghiwalay. Pero manatiling single kung hindi pakikipid ang dahil. Pero hanggat maaari nga mga kapatid, eh hindi masira ang tipan ng pag-aasawa. Ang Kristiyanong asawa ay pagpapala yan sa buong pamilya. Kaya nga, kung po pwede nga, wag na maghiwalay kahit hindi mananampalataya ang asawa mo eh. Kung po pwede lang naman. Di ba? Dahil ang Kristiyanong asawa, nagiging pagpapala yan. Naapektuhan ng buong pamilya. Kung Kristiyano kang aktibo, ha? Eh kung Kristiyano kang lalamig-lamig din, wala rin. Di ba? Pero sa bandang huli, mga kapatid, ang kaligtasan ay nasa kamay pa rin ng Diyos. So yun po mga kapatid, ang mga prinsipyo at alituntunin ng pag-aasawa. Marami pang turo ang banal na kasulatan tungkol dyan. Ang pinag-aralan lamang natin yung cover ng unang Korintos 7:1-16. Kaya mga kapatid, ang pag-aasawa ay hindi basta papel, nakasunduan lamang. Ito ay sagradong tipan sa Diyos. Isang ugnayan na may kasamang pananagutan, sakripisyo at pananampalataya. At kung susundin natin yung mga binasa natin ditong prinsipyo sa unang Korintos 7:1-16, ang pag-aasawa ay hindi magiging pabigat, kundi magiging daluyan pa nga ng pagpapala at kabanalan. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.